Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Sa mga giliw niyong taga-subaybay, magandang araw o gabi din sa inyo. Ako po ulit ito, ang sender ng kwentong pinamagatang Sabay ng Engkanto. Maraming salamat sa pag-narrate ng kwento ko at humihingi din po ako ng paumanhin sa mga nayabangan po dun sa unang parte. Patawad po at pinakauna itong kwento kaya hindi ko alam kung paano mag-deliver ng pagsusulat. Ang sa akin lang kasi, kung ano yung nararamdaman ko at naranasan sa buhay ay ganun din ang aking isinasalaysay. Sana'y makinig po kayo at sumubaybay sa bawat kwento ng buhay ko hanggang sa matapos ko ito. Ngayon ay ipagpapatuloy ko ang sinasabi kong isa sa hindi ka nakakatakot pero napakadilim na yugto ng buhay ko na siyang naging mitya para masira ang aking tiwala sa lalaki mula noon magpahanggang ngayon. Ito ang yugto kung saan hindi lamang kaluluwa ko ang kinontrol nito at sinaktan, kundi kinuha pati ang buong pagkatao ko at naging sanhi ng kahit magpasa hanggang ngayon ay isyu ko sa aking sarili. Yun ay ang panggayuma sa akin ng isang lalaki noon. Naway makabigay din ito ng aral sa iba at agam-agam na maaaring masira ninyo ang buhay ng isang tao dahil lang sa pagnanasang maangkin siya sa isang makademonyong paraan. Setyembre taong 2009. Ito yung buwan kung saan nag-umpisa yung madilim na parte ng buhay ko. Ito yung karanasang kahit kailan naririnig ko lamang sa haka-haka ng iba at kwento na hindi ko naman nakalaing totoo at mangyayari pa talaga sa sarili ko. Sa buwang ito, nagsimula akong magtrabaho sa isang kumpanya ng cellphone center sa isang partikular na syudad bilang isang taga-benta ng load ng cellphone. At kamalas-malasan namang na-assign ako sa lugar ng police station na yon, kung saan doon ko makikilala ang lalaking ito. Unang linggo ko pa lang sa pagtatrabaho sa lugar na ito, may napansin akong may kaidaran na lalaki na laging pumupunta sa booth kong tawagin o pwesto o kung saan ako nag-aantay ng mga customer na gustong magpa-load sa akin. Irritable talaga ako sa kanya, lalo na't nararamdaman kong nanlalandi ito. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Khalid, isa sa tribong Maguindanao at isang pulis. 35 taong gulang siya nung nangyari ito. Naiilang ako at naiinis lalo na sa mukha niyang alam mong may pagkamanyakis talaga. Ang naiisip ko nun kapag pinatulan ko ito, sigurado akong gusto ko lang nitong maging isa ako sa koleksyon nitong mga babae. Siyempre may katikasan ito at matangkad. Pero masasabi ko, Sir Seth, na kahit papano naman ay meron akong gusto o idea sa isang lalaki. At sabihin na lamang natin na hindi po yung ganun klaseng tipo yung lalaki yung gusto ko. Kumbaga, malabong-malabo pa kaysa sa kataratan ng lolo ko na maggusto ako sa kanya. O kahit pag nasaan man lamang ito sa panaginip. Isang araw, pumunta itong si Khalid sa pwesto ko. Tumambay talaga siya kunwari, magpapaload. Nakikipagharutan ito sa akin pero umasta akong hindi ako interesado. Hanggang sa nagtatanong-tanong ito ng kung ano-ano para lang makuha siguro ang atensyon ko. Pero umasta akong hindi nakikinig. Nang lumaon ay tiningnan niya ako ng matagal at sinabing, "Ga, mapapasakin ka rin." Sabay ngisi nito. Nang marinig ko yun ay napangiwi ako.
Tinitigan ko siya na napangiti na rin ako at sinabing, "Kuya, kung wala kang ibang magawa sa buhay, doon ka mang utos sa iba. Huwag sa akin. Hindi pa ako interesadong magnobyo. Sakit lang kayo sa ulo." Sabay iling ko. Nang lumaon ay umalis si Khalid. Matapos nun, halos 3 araw ko itong hindi nakita. Araw ng Biyernes, mga bandang 3:00 ng hapon. Bigla itong bumulaga sa pwesto ko, sakay ng kanyang XRM na motor. Nagpa-load ito ng 25 pesos. Ngumiti ako sa kanya at sinabing, "Ngayon lang kayo nagpakita, kuya. Nababawasan tuloy yung kita ko nung nakarang araw." Ngumiti naman ako at nilista ang number niya sa audit list ko. Parang napahiya pa ako nun dahil akala ko galit ito sa akin dahil hindi ito nagsasalita. Tinuon ko na lang ang pagsusulat ko ng number niya sa listahan ko. Nang bigla itong lumapit sa gilid ko at tumayo. May kinuha itong pulang panyo mula sa bulsa at pinaypay sa ulo ko. Kahit hindi ako nakatingin sa kanya pero kitang-kita ng gilid ng mata ko, Sir Seth, ang ginagawa niya na yon. Hinayaan ko na lamang ito dahil akala ko naiinitan lamang siya. Nakita ko pang pinapaikot-ikot nito ang panyo sa taas ng ulo ko nang bigla akong nakaamoy ng parang pabango. As in sobrang bango nun, Sir Seth. Kahit sa magpahanggang ngayon, aminado ako na hinahanap ko pa rin kung anong brand ng pabango yon pero wala talaga akong mahanap o makita na ganung kaamoy. Nanuot talaga hanggang sa ulo ko. Yung bango na yung susundan mo talaga yung amoy nito. Ilang segundo lamang yon. Nang lumaon ay nagsalita ako nang napatitig ako sa mata niyang nakatingin din sa akin. Alam mo yung parang bigla akong kinabahan. Yung tingin ko sa kanya, napakagwapo niya. Bumata siya at naging tisoy. Talagang sa madaling salita, Sir Seth, yung tipo kong lalaki ang nakita ko sa kanya. Napasabi ako sa kanya ng, "Kuya, pumasok na po yung load nyo. Dumating na yung confirmation message." Ngumiti ito sa akin at sinabing salamat. Paghahanapin ko umano siya, message ko lang umano siya. Sabay ngisi na parang demonyo nun. Napatulala ako nang bigla kong naramdaman nang pinaandar niya ang kanyang motor. Yung kirot sa dibdib ko na para akong na broken heart na yung parang si Sunshine na iniwan ni Daomings sakay ng bus. Yung feeling na yun na hindi ko mawari bakit naramdaman ko nang papaalis na siya. Yung gusto kong umiyak at sumigaw na wag niya akong iwan, Sir Seth. Wala na ako sa sarili ko. At hindi ko na kontrolado pero alam na alam ko pa rin ang nangyayari. Hindi ko na mapaliwanag. Ilang minuto pang lumipas ay hindi ko na makita kahit likod niya sa malayo o kahit tunog man lamang ng motor niya. Bigla akong napahawak sa cellphone ko. Hinanap ko yung number niya. At wala akong pagdadalawang isip na nag-send ng mga katagang, "I love you." Oh, Sir Seth, tandang-tanda ko pa ang araw na yon at sinulat ko ang mga nakaraan kong buhay sa diary ko. Dahil papalubog na ang araw, napansin kong naging normal ang pakiramdam ko. Yung na-broken heart na akala mo nagka-amnesia sa nangyari. Buong gabi ako nag-isip kung ano ba ang nangyari sa akin nung hapon na yon. At nagkaganon ako. Yung asin blanco ang utak ko na wala talaga akong nararamdamang pagkagusto sa kanya. Nakaramdam pa ako ng hiya sa sarili ko sa ginawa ko. Kinaumagahan, ay na naman, nakagising na naman akong siya ang iniisip ko na para akong baliw. Hinahanap ko siya.
Kinapa ko ang cellphone ko at tinitigan ng number niya. Nang makita ko ang sunod-sunod niyang message sa cellphone ko, nag-reply siya sa message kong I love you. Yung pakiramdam na daig ko pa ang pinaghahalikan sa leeg ni crush. Yung mga ganong kilig, Sir Seth. Dali-dali akong nag-ayos para sa duty ko para lamang makita siya. Ganun at ganun lagi ang sitwasyon, Sir Seth. Kapag may araw ay baliw na baliw ako sa lalaking ito. Pero kapag palubog o gabi na, ay bumabalik ako sa wisyo ko. Tumagal yun ng halos 1 linggo. Nang napag-isip-isip ko na parang may mali na. Tinatanong ko ang sarili ko tuwing gabi. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit tuwing araw lamang ako nababaliw kakahanap sa kanya? At kapag palubog na ang araw ay parang hindi ko siya kilala. Nawala na akong pakialam kahit sunod-sunod na ang text niya sa akin noon at kahit miss call. Alam kong may mali na talaga, Sir Seth. Hindi lamang ako sigurado sa sarili ko na meron siyang ginamit na gayuma o kung ano man sa akin noon. Tumagal ng ilang linggo at para akong napupuyat, Sir Seth. Sa hindi ko malamang dahilan ay lagi akong puyat, kahit na sakto naman ang tulog ko. Isang umaga, nag-text siya sa akin na kumain daw kami sa labas. Nireplyan ko ito na inaantok ako. Gusto kong matulog pag break time kahit 1 oras lang. Nag-reply naman to sa akin ng sumama umano ako sa kanya. Pumunta umano kami ng lodge. Makakapagpahinga umano ako doon. Natuwa ako sa sinabi niya, Sir Seth. At ang nireply ko, sige, salamat. May pa-heart pang emoji yon. 19 na taong gulang ako noon, Sir Seth. Hindi ko pa alam kung ano ang lodge na ito. Ang akala ko ito ay parang cottage lamang. Yung parang papagnayari sa kawayan. Merong upuan at lamesa. Hindi pala. Isa din pala itong hotel. Yun lang kasi ang alam kong tawag sa lugar na kung saan may ginagawang kababalagan ng mga tao. Sinundo niya ako, Sir Seth. Umangkas naman ako sa likod ng motor niya. Sa panahong yon, yung instinct ko ay naisip ko na meron na talagang mali pero yung katawan ko ay sumusunod sa lahat ng mga sinasabi niya. Araw pa yon. Nang makarating kami sa patagong lodge na yon, napatulala ako kung bakit parang napakadilim na puro kwarto sa loob. Akala ko kainan may papag na kawayan. Hindi pala. Kinabahan ako. Parang gusto kong umatras pero bigla akong tinawag ni Khalid. Ga, halika na. Palatandaan niyo na nakakuha na siya ng kwarto para sa aming dalawa. Para akong ginagapos na meron sa pagkatao ko ang ayaw pero mas lamang ang sumusunod sa kanya. Pumasok na kami sa kwartong nirentahan. Doon ako naupo sa gilid ng kama. Iniikot ko ang paningin sa mga dingding at paligid nun. Marami akong naririnig na mga lagapak na, alam niyo na, nakakapanindig balahibong mga tunog na galing sa kababalagan. Parang mga sinasapi ang kama sa kabilang kwarto. Yuyog-yog. Pasintabi po sa mga bata, Sir Seth. Biglang naupo si Khalid sa gilid kong wala nang pantaas na damit noon. Humiga ito sa kama at hinila ako bigla. Saka ako niyakap. Yun ang unang yakap niya sa akin, Sir Seth. Kahit ilang linggo na kaming naging sunod-sunuran ako sa kanya, hindi niya pa rin ako hinahalikan na niyayakap noon. Parang dumaan pa rin siya sa magalang na paraan bilang isang lalaki kahit papano. Hanggang holding hands lamang ang ginagawa niya sa akin at
hinahatiran ako ng pangmerienda sa pwesto ko hanggang nga sa nangyari ang araw na yon. Hindi ko alam ang gagawin nun. Gusto ko siyang itulak pero hindi magawa ng katawan ko. Hanggang sa pinaghahalikan na niya ako. Huminto siya at tumawa sabay sabing, "Hindi ka ba marunong humalikga?" Bakit niya nasabi yun, Sir Seth? Kasi naman, nakapikit lamang ako. Nakanguso yung tikom pa talagang bibig. May pilit siyang gustong gawin. Pero nagmamatigas ang mga labi ko para maharangan ito. Napayuko ako, Sir Seth, sa hiya pero tumatalo talaga sa isip ko yung pinangako ko sa sarili kong totoong gusto kong mag-asawa. Pero yung papakasalan ko muna bago ako galawin. Napasalita ako agad sa kanya ng katagang, "Ga, ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, makailang ulit mo man akong dalhin sa kwartong ito. Huwag mo akong galawin." Huminto ito at napayakap sa akin at sinabing, "Susubukan ko pero hindi naman bingi si junior ko. Lalo na pag tayong dalawa lang sa kwarto. Pasensya na mga kagiliw, lalo na sa mga bata nating tagapakinig. Sa mga magulang, pasensya na po." Sa awan ng Panginoon, Sir Seth, walang may nangyari sa amin. Nagtiwala ako sa kanya dahil nakapangalawang ulit niya na akong dalhin sa lugar na yon. Tanging halik at yakap lamang ang ginagawa niya. Tuwing gabi, umiiyak na ako dahil kahit ganun lang ang ginagawa niya ay isang kalapastangan sa aking katawan yon. Naisipan ko namang mag-jogging tuwing 4:00 ng madaling araw papuntang simbahan sa syudad mula sa boarding house na narerentahan ko. Pumapasok ako sa simbahan na yon at nagdadasal na sana proteksyonan pa ako ng Panginoon sa anumang bagay na gustong gawin ng malademonyong kamunduhan at maprotekta ng pagkabirin ko sa lalaking hindi ko alam kung ano ba talaga ang ginawa sa akin. Na sana ay proteksyonan ako sa kung ano man ang ginawa o ginagawa ng lalaking yon. Ginagawa ko ito ng mga sunod-sunod na mga araw. Iyak, pag-aalala, pagnanangis, pag-iisip tuwing gabi pero pag-araw ay wala akong iniisip kundi inaabangan siyang makita muli. Lumipas pa ang ilang mga araw. Napansin kong parang nawawalan na ako ng amor sa kanya. Hindi na ako masyadong nagre-reply. Hindi na masyadong nagpapasa ng mga weirdong quotes ng pag-ibig. Kapag namimiss ko siya sa araw ng duty ko na hindi ko siya nakikita. Napansin niya na ito, Sir Seth, marahil na iniiwasan ko siya at ang mga yaya niya parati. Hanggang sa nabigla ako tanghali, bigla siyang huminto sa harapan ng pwesto ko at sinabing, "Ga, huminto ka na dyan. Kakain tayo sa labas." Dahil sa alanganin pang oras ng off-duty ko, tumanggi ako pero nagalit ito. Dahil nakasimangot na ito at nahihiya din akong gumawa ng eksena sa harap ng maraming tao. Doon ako tumayo at umangkas na lamang sa motor niya. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin, Sir Seth, dahil kung doon ulit sa lodge, malabo gawa ng hindi yun ang direksyon ng pinuntahan namin. Akala ko nga ay restaurant o karinderya dahil bago sa akin ang daanan yon. Walang ano-ano ay nakita ko na naman ang pamilyar na nakahilerang kwarto. Napasingap ako at nakaramdam na naman ng takot sa mga panahong yon. Pagbaba ko pa lamang ay agad na akong sumimangot at tinanong siya ng padabog yung salitang galit na tono pero mahina lang dahil ayaw kong may makarinig nun. "Akala ko ba kakain tayo? Bakit dito mo ako dinala?" Pagalit na tono ko. Sinagot niya ako ng, "Order lang tayo, maliligo ako." Saka ko siya sinundan matapos niyang iparada ang kanyang motor. Nang makapasok sa kwarto, Sir Seth,
Doon na siya naghubad ng damit niya para maligo. As in hubad na walang saplot. Yun ang pinakaunang nakakita ako ng hubad na katawan ng lalaki. Tinakpan ko ang mga mata ko. Nang makita niya, agad itong tumawa. Sa kanya ako sinabihang pakiabot tumano ang tawel niya. Kinuha ko ito mula sa kama, 2 tuwalya na nakatupi nun. Tinapon ko ang isa at agad niya naman itong sinalo. Sa ilang beses na naming pagpunta sa mga ganitong kwarto, noong mga panahon na yun ay ramdam ko na kakaiba yung araw na ito, na para bang may hindi magandang mangyari, Sir Seth. Tumayo ako. Gusto ko nang umiyak nun. Akmang bubuksan ko na ang pinto dahil gusto ko nang umalis sa lugar na yon. Bigla niya akong hinawakan sa damit at pinigilan ang 2 kong kamay. Saka ako binalibag sa kama. At doon na nga, Sir Seth, ginawa niya ang bagay na hindi dapat. Pero doon niya rin napatunayang hindi naman ako nagpapaano sa iba o wala pang may gumalaw sa akin nun. Napahinto ito at tumayo. Nagsalita ng, "Patawarin mo ako. Akala ko hindi ka nabirhen. Akala ko meron ka ng ibang lalaki dahil parang wala ka ng gusto sa akin. Hindi ko alam. Sorry ka." Doon niya ako tiningnan sa mukha nang makita niya akong nanginginig at tumutulo na ang luha ko. Maaring naaawa o nagsisisi siya sa akin noon. Dahil niyakap niya ako ng mahigpit. Inayos ang damit ko. Pinunasan ang luha at muli akong niyakap. Nagbihis ito. Niyaya akong lumabas ng kwartong yon. Magmula noon, mula nung araw na yon, diring-diri ako sa sarili ko. Umusbong ang galit ko sa lalaki at na-trauma ako, Sir Seth. Yung traumang gabi-gabi ang iyak ko. Muntikan pang umalis ang ka-roommate ko nung dahil sa inaakalang inaaswang ako dahil bigla na lamang akong umuungol at umiiyak kahit natutulog. Ilang araw kong hindi kinausap at hindi nirepayan si Khalid sa sunod-sunod na text nito. Kahit puro sorry na ang message nito. Hanggang sa nagpalipat ako ng pwesto. Bukod sa traumang nangyari sa akin ay napansin na rin yun ng mga kasama ko sa trabaho na lagi akong tahimik at tulala. Hanggang sa ilang araw ay meron na namang nanga sa akin na galawin ako. Ang akala ko ay good Samaritan na isang coworker ay isa rin palang halimaw sa laman. Doon ako natubuan ng sungay sa kaloob-looban ko. Sa sobrang galit sa mga lalaking ito, naisip kong gumante. Pasintabi pero hindi ako perpektong tao, Sir Seth. Sa mga huhusga sa akin ay naiintindihan ko kayo pero ito ang ginawa ko sa sobrang galit ko sa mga lalaking ito. Umabot sa sukdulan na pinagsabay ko ang 2 ito ng ilang linggo. Minsan sa umaga, yung isa. Minsan sa gabi naman yung isa. Nang nag-propose si Khalid matapos ang ilang linggo, oo, Sir Seth, gusto niya na umano ako maging asawa. Pinagamit ko sa kanilang 2 ang katawan ko ng sabay. Nang umabot na sa punto talagang gusto na niya akong pakasalan nun. Dahil naman sa paniniwala nila, may tinatawag silang duwaya. Naisipan kong in love na siya sa akin dahil ramdam na ramdam ko na rin yon. Siya na'y nagbibigay ng allowance pambayad sa boarding house ko at pambili ng pagkain ko. Doon ko naisipang pagtaguan na siya. Pinutol ko ang SIM card ko at nagtago, Sir Seth. At matapos ang 3 araw ay nabalitaan kong nadisgrasya ito sa kanyang motor. Nakomatose si Khalid ng 1 linggo sa ospital. Nalaman ko yun dahil ayon sa isa kong kaibigang babae na isa ko ring coworker. Hinahanap daw ako ng asawa ni Khalid na kung maaari ay dalawin ko ang kanyang asawa sa binigay niyang isang private hospital. Dahil nakomatose daw ito
At bago pa ito nangyari ay pinag-awayan pa nila mag-asawa ang paglalasing niya. Umiiyak ito sa harap ng asawa niya na iniwan ko na umano siya. Nang marinig ko yun, Sir Seth, naawa ako at nakonsensya pero sa kaloob-looban ko ay ngumingiti ang isang parte ng pagkatao ko. Sinasabing deserve mo yan. Makalipas ang buwan, buntis na ako nito sa aking anak na panganay. Ibang tatay nito dahil naghanap ako ng lalaking alam kong magiging binhi ng mga anak ko, ay masasabi kong good variety. Hindi na ako naniniwala sa tawag na pag-ibig at yung meaning ng I love you ay wala na rin. Naglalakad ako sa highway ng syudad na yon, mga kahapunan na mag-isa, nang biglang may pormeno sa likod ko at sumigaw ng, "Ga!" Napalingon ako, Sir Seth, at sobrang nanlaki ang mga mata ko. At napaatras nang makita ko si Khalid, ang lula ng motor na yon. May sukpit na baril at nakangiti sa akin. Hindi rin nakatago ang peklat sa toon itong nakuha niya sa kanyang pagkakaaksidente. Na magsalita itong, "Masaya ka na?" Sabay turo ng sugat nito sa noo. At sinabing ang mga katagang, "Nakita mo to? Ikaw ang dahilan nito. Nakita mo kung gaano kalaki." Napahinto ako nang hindi malaman ang gagawin nun dahil natakot akong baka bunutin nito ang baril para gumanti sa akin pero sa awa ng Diyos, sinabi niya lang akong hahantayin niya umano ako sa dulo at kakain kami ng balot. Doon, Sir Seth, kahit kinakabahan, sinundan ko siya. Nang makita ko siya sa crossing ay huminto ako at saka naman ito nagyayang umupo ako sa kabilang upuan ng lamesa. Kahit ilang balot ang gusto kong kainin, wala umanong problema at sagot niya yon. Kumain ako. Inumpisa ang pag-usapan ng mga nangyari sa buhay naming dalawa matapos ng pag-recover nito. Ayon sa kanya, hanggang sa mga araw na yun ay nagbabaka sakali siyang mahanap niya pa rin ako. Sinabi ko sa kanya na nakaraan na yon. Tinanong niya ako kung wala na daw ba akong gusto sa kanya. Tinitigan ko si Khalid ng may awa na at yung galit na naramdaman ko sa kanya sa nakaraan ay parang nawala rin ng mga oras na ito. Sinabi ko na wala na. Saka ito ngumiti at nagsabing, "Mukhang wala nang epekto yung gayuma ko sa'yo." Napaangat ako ng ulo at napadilat ng mata nang marinig ko yon. Natahimik kami bigla at napangiti ako sabay sabing, "Seryoso? Alam ko naman may ginawa ka sa akin nung araw na may panyo kang pula pero siguro naman tama na yung karanasan yan para huwag mo nang ulitin, di ba?" Tahimik na yung buhay ko. Sana maghiwalay tayo na wala nang sakit ng loob. Saka ako napasinghap ng hangin nun. At doon niya sinabing, "Ginawa ko lang yun dahil ginusto kita. Hindi ko rin nakontrol na mahalin kita ng sobra. Sa inosente mong mukha gusto kitang protektahan lagi. Hindi ko lang inakala na iiwanan mo ko ng bigla. Walang explanation. At wala ka man lang paalam kaya masakit yon. Kung pwede lang nagagawin ko ulit yon, gagawin ko. Mapasakin ka lang ulit. Gusto kitang asawahin." Kinausap ko na yung asawa ko at pamilya ko pero yun pa yung nangyari. Sa mga narinig ko, Sir Seth, ay ramdam ko yung awa nun. Imbis na takot ay sobrang awa na halos maiyak ako sa konsensya ko. Yumuko na lamang ako at tumulo ang luha ko pero nagsabi ako ng sorry. Dinig pa ng tindera ng balot ang drama naming dalawa. Pero hindi na namin yun naintindi dahil closure ang parehong ginawa namin sa isa't isa. Nagpasalamat ako kay Khalid bago kami naghiwalay ng daan nun. Gusto niya pa sana akong ihatid sa uuwian ko pero tumanggi ako.
Magmula noon ay naging maluwag na kahit kakonti ang pakiramdam ko dun sa lalaking yon. Inamin man niya ang ginawa niya sa akin sa paggamit ng panggagayuma pero nakaranas akong magpatawad ng taong gumawa ng kalapastangan sa akin. Balita ko taong 2010. Matapos kong ipanganak ang panganay ko ay nag-asawa itong si Khalid ng 3 magkasunod-sunod na babae. At doon naman sa isa pang lalaki na lumampastangan sa akin. Napakagwapo ng lalaking yon. Isa siya sa sikat na bike rider ng syudad. Mahaba yung pilikmata, maapil, sobrang lakas ng apil. At masasabi kong na-inlove talaga ako sa lalaking to pero dahil nangibabaw ang galit ko sa kanya, Sir Seth, iniwan ko rin ito. At nang umabot na sa puntong pinakilala niya ako sa buong angkan niya, nanay na rin yung tawag ko sa nanay niya, ay pinutol ko na lamang bigla ang komunikasyon namin sa kung ano ang ginawa ko kay Khalid ay ganun din ang ginawa ko sa kanya. Naggulong ito sa kwarto ng 1 linggo. Naglasing na ospital. Sumuka ng dugo pero hinahanap pa rin niya ang bahay namin sa baryo. Nangyari yun umaga nakamotor ito. Ang nanay ko pa talaga ang pinagtanungan niya ng maangas na pagsasalita kaya ang nangyari ay nakasimangot ang nanay ko habang pinuntahan ako sa likod bahay. At sinabing may naghahanap na bastos na lalaki sa akin. Nasa daan. Dali-dali ko namang pinuntahan at doon ay nasopresa ako pero lumapit ako na nagtaka kung paano niya natuntun yung bahay ng mga magulang ko. Diretsahan niya akong tinanong kung mahal ko pa ba siya. Sinabi kong hindi na at umalis na siya. Saka ito napayuko at pinaharurot ang motor niya. At alam mo, Sir Seth, nabalitaan ko na pagkatapos ng 1 buwan matapos ang pangyayaring yon, nagpakasal na ito. Nalaman ko ang nangyari sa kanya dahil doon sa roommate ko noon na coworker din namin. Minessage niya ako noon at pinaalam sa akin ang nangyari sa lalaking si bike rider. Ang nagpatotoo din nito, Sir Seth, ay yung ninang ko na namamahinga na rin ngayon. Nang maospital umano siya ay may nakilala itong lalaki na nakasabayan niya sa room ward na nagkasakit din. Nang malamang pareho lamang kami ng lugar ay tinanong umano niya kung kilala niya ako. At dun sinabi ng ninang ko na inaanak niya nga ako noon. Marahil ay doon niya siguro nakuha ang lokasyon kung saan ang bahay ng magulang ko. Kaya niya ako natunton. Sa tulad kong nakaranas ng ganito, hindi po biro dahil nakita ko ang mga panahong yon na halos lumuhod ako sa Panginoon. Gusto ko siyang sisihin kung bakit niya ako hinayaang maging maduming babae sa katawan. Pero iniisip ko na lang na merong gustong ituro sa akin ng may kapal sa buhay. At yun ay pagpapatawad sa mga taong gumawa at sumira ng pagkatao ko at ng kaluluwa ko. Sa mga magtatangka sa mga taong tinitipuhan nila, ang masasabi ko lang, hindi biro at hindi tama ang mapaglaruan ng tinatawag na gayuma. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Shoutout sa mga member natin sa YouTube. Maraming salamat sa bago. Michael Di Guzman, Rowena Catalan, and Willa May Berico. Thank you. Happy 4 months kay Ina Lee, 8519. Happy 6th kay Ina Chick. Happy 9th, Daphne Lion Eyes. Happy 10th, Rutsel Makiling or Rutsel Makiling ba? Pero bang ganding Rath. Vanessa Ann Quintos and Honey Lee Loyola. Happy 10th sa inyo. Happy 12th, Berber Cesar John. Happy 13th, Leticia Suzuki. Happy 14th,
John Lou Official, happy 15th I Mills, happy 19th Miss Casey A. and Piloso Potasio, happy 24th Elaine Almira, happy 26 Cairo Sarankin at Col Diaz. Thank you. Sa mga nag-message naman, pa-shoutout po, happy birthday Ren Charles Centino of Maramag, Bukidnon. From Jinkay Curls, happy birthday. From Jonah Villa Herenia. Hello po sir, pa-shoutout naman po sa akin. Isa po akong avid listener nyo all the way from Cebu City. Kapag gagawa na po ako ng gawaing bagay, lagi ko pong pinapakinggan ng stories nyo in full speaker. Dinig na dinig sa buong bahay at kalapit bahay. I really love the horror thrilling stories nyo po. Ang ganda rin po ng boses nyo. Salamat. Pakihay naman po yung kapatid ko, si Charlize. One time sabi niya, cute daw po ang pagbibisaya nyo in some of your aswang stories. Thank you again po. Thank you. From Michael Navato. Sir, pa-shoutout naman po sa akin at sa girlfriend kong si Jesha May Asaula. Araw-araw akong nakikinig sa mga kwento nyo kahit sa trabaho. Sobrang nakakaaliw at magaganda mga story. More stories to come po. God bless. Thank you. From Cessna David. Sir, I don't know kung mababasa, just wanted to share na I really enjoy listening to your stories, lalo na while doing household chores. Actually, akala ko, Sir Seth, yung name mo, short for Joseph. Gusto ko din po sana magpa-shoutout for my babies, sila Smigol and New York. Hello! Kaso hindi ko sure kung mababasa itong message ko. Cute-cute na mga, pusa. From Eric Gibaga. Sir, pa-shoutout naman po sa next upload nyo. Lagi po kami nakikinig ng katrabaho si Herman Castillo sa mga kwento nyo. Gusto ko lang din pong marinig name namin sa YouTube channel nyo. Eric Gibaga po. Taga Montalban Rizal pero taga Ahoy Iloilo po yung papa ko. Taga Negros naman si mama kaya natutuwa po ako sa mga stories nyo. Thank you po Sir Seth. More power sa channel nyo. Thank you din. Sir, pa-shoutout po kami mamaya sa part 2 ng bakit kami nakahapon. Hindi kasi tayo nagsa-shoutout madalas pag Tuesday. Yan. Shoutout sa lahat ng QC Department and Auto Department Special Mention, Joel Villaluna, Kyle Hulano, Orgulano at Angel na habang nasa trabaho ang nakikinig sa mga kwento nyo. Salamat, God bless, more power sa programa from Joseph The Filmoto Esteban. Shoutout kay Katkat Nicole Santos, kay Mark Santos, dalawang Santos, na nagpapa-shoutout. Matagal na akong nakikinig ng mga kwento mo. Pa-shoutout din pamilya ko sa Tiaong, Quezon. Inay Esther, Tatay Lope, kapatid ko na Louie, Impong at Jillian Bakery sa Cavite. Maraming salamat. Thank you. From Aimee Janine Takang. Sir, lagi po kami nakikinig ng boyfriend ko dito sa Dubai, UAE. Pampatulog po namin ng mga kwento. Sobrang cool talaga ng boses, pati babati naman ng boyfriend ko na si Tommy Villarmino. My Tommy, birthday niya po ng January 28. I love you, my love. Salamat po, Sir Telmo. Thank you. Good morning, kagiliw kong Boss Telmo. Congrats po pala ng 200,000 subs mo at silver play button. We are also excited to see you holding the golden play next in the near future. Gusto ko po sanang ipag-greet ng happy 64th birthday ang nanay Priscilla ko po yesterday, January 16, or that's Monday, no, tama. Thank you po and more subs to your channel from Vienna P. Velasco. Thank you din. Magandang gabi, Sir Seth. Alam mo, never ako nakinig ng iyong story. Sa YT, ikaw na lang since 2021. Orgasm talaga, sir, pag ikaw napakinggan ko. Parang napausaw bigla. Grabe galing mong mag-narrate ng mga story. Nag-aabang ako lagi sa new story mo. Pa-shoutout naman po MJ Molina ng May Kawayan, Bulacan and sa Molina family, sa Segovia family na gabi-gabi ding nakikinig sa inyo. Hello po sa inyo. God bless, Sir Seth. Thank you. And last but not least, hello, Sir Seth. Avid and silent listener mo po ako since nag-OFW ako until now. Hindi naman po ako makapag-join. No skipping ads naman po. Thank you. Pa-shoutout po Villarin family from Sagay. Sagay ba? Tama. More horror stories to come, sir, from Rina of UAE. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.